Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ipinakita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 12 ang buong suporta nito sa 18-day campaign to end violence against women o VOW. Sa candlelighting ceremony ay nakasuot ang mga tauhan ng DSWD ng kulay kahel na siyang sumasagisag sa pagsuporta sa VOW-Free Philippines. Ang seremonya na naganap ay nagpapakita ng buong suporta ng rehiyon sa pag-asa at pagkakaisa na wakasan ng anumang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng mga pagsasanay upang makasabay ang mga magsasaka sa hangarin ng administrasyon na modernisasyon sa sektor ng agrikultura. Para sa detalye, narito ang ulat. Bilang inisyatibo upang hindi mapag-iwanan ang mga Pilipinong magsasaka sa hangarin ng administrasyon ng modernisasyon sa agrikultura, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sanayin ang mga magsasaka sa mga makabagong teknolohiya. Ito ang pahayag ng Pangulo na inilahad ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pagbubukas ng 35th National Rice R4D Conference nitong Miyerkules, November 29. Aniya ang pahayag na ito ng Pangulo ay alinsunod pa rin sa Strategic Plan 2023 to 2028 ng Philippine Rice Institute. Layo nito na mas mapataas ang produksyon ng bigas, lumaki ang kita at umangat ang buhay ng mga magsasaka. Pagtitiyak pa ng Pangulo, patuloy ang pagsuporta nito sa mga agrikulturang produkto ng bansa kasabay ng pagmonitor ng mga ilegal na aktibidad sa sektor. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang pagkakasangkot sa insidente ng hit and run ni Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong sa lungsod ng Quezon ay nagpahayag ang Department of the Interior and Local Government o DILG ng pagsang-ayon sa pagpapatalsik sa kanya sa serbisyo. Ayon sa pahayag, ang nasabing asal ni Abong sa insidente ay nagpapakita ng pagtatanggi ng kaugaliang nararapat taglayin ng isang pulis. Muli nilang pinapaalala na hindi nila palalampasin ang anumang uri ng paglabag sa batas na kinasasangkutan ng mga nagpapatupad nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Kaso ng chikungunya, higit 2,600 na. DILG Secretary Benhur Abalos sang-ayon sa pagpapatalsik kay Police Lieutenant Colonel Abong sa serbisyo. PBBM isinusulong ang pagsasanay sa mga magsasaka upang makasabay sa modernisasyon sa sektor ng agrikultura. Pilipinas nakapagtala na ng mahigit 4.82 milyong foreign visitor arrivals bago matapos ang taon. PCG nakatanggap ng mga rescue equipment mula sa US Embassy sa Pilipinas. Ika-106 na komemorasyon sa kapanganakan ni Andres Bonifacio, ginunita ng lungsod ng Caloocan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ang Civil Affairs Team ng US Embassy sa Pilipinas ay nag-deploy ng mga rescue equipment sa Coast Guard District Northeastern Luzon nitong kamakailan lang. 3 buong set ng diving equipment, isang outboard engine, isang boat trailer at isang inflatable rescue boat na may canopy ay kasama sa nasabing donasyon. Ayon sa Coast Guard District Northeastern Luzon, ang donasyon ay magpapalakas sa kanilang kapasidad para sa emergency response at disaster preparedness sa lugar. At dahil magdidisyembre na, tinutukan ni Senador Mark Villar ang presyo ng mga produkto sa merkado para siguraduhin na hindi ito overpriced para sa mga mamimili. Yan ang ating tunghayan mula kay Danizo Lopez.
Sa papalapit na araw ng Kapaskuhan ay siniguro ni Senador Mark Villar na hindi magtataas ang presyo ng mga bilihin sa merkado. Pahayag ni Villar dapat na mas bigyang pansin ng pamahalaan ang pagtutok sa mga presyo ng produkto, gayong inaasahan ng pagdagsa ng mga mamimili para sa Pasko. Kaya't personal na isinagawa ng senador kasama si Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual ang inspeksyon sa lugar ng Maynila. Kabilang sa mga produkto na sinuri ay ang mga pagkain na karaniwang handa sa Pasko gaya ng spaghetti, tomato sauce, sandwich spread, canned goods at iba pa. Ang mga Noche Buena na handa ay sinuri rin ng mga opisyal para tukuyin kung ito ba ay naaayon sa DTI's 2023 Price Guide. Hinikayat naman ni Villar ang publiko na ipagbigay alam sa gobyerno ang mga tindahan o nagbebenta na hindi sumusunod sa Suggested Retail Price o SRP. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nasa 202.89 milyong pisong halaga na ang pinsala sa agrikultura na dulot ng pag-ulan at pagbaha sa Western Visayas, Eastern Visayas at Bicol kamakailan. Sa datos ng Department of Agriculture, nasa 8,322 na magsasaka ang naapektuhan ng sama ng panahon. Kaugnay nito, nakahandaan nila ang Quick Response Fund para sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Kaso ng chikungunya, higit 2,600 na. DILG Secretary Benhur Abalos sang-ayon sa pagpapatalsik kay Police Lieutenant Colonel Abong sa serbisyo. PBBM isinusulong ang pagsasanay sa mga magsasaka upang makasabay sa modernisasyon sa sektor ng agrikultura. Pilipinas nakapagtala na ng mahigit 4.82 milyong foreign visitor arrivals bago matapos ang taon. PCG nakatanggap ng mga rescue equipment mula sa US Embassy sa Pilipinas. Ika-160 komemorasyon sa kapanganakan ni Andres Bonifacio, ginunita ng lungsod ng Caloocan. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Kasalukuyang inirerekomenda ng Land Transportation Office o LTO sa Department of Transportation o DOTR na dapat magrehistro ang mga electric bike o e-bike at dapat may driver's license din ang mga nagmamaneho. Ito ang kinumpirma ni LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza III nitong kamakailan lang na magkakaroon ulit ng pagbabago ukol sa mga polisiya sa mga e-bikes. Paglilinaw ni Mendoza, ang sakop lang nito ay ang mga e-bike na ginagamit sa mga pampublikong kalsada at hindi sakop ang mga sasakyang ginagamit lamang sa mga subdivision o compound. Dahil sa umano'y hostage-taking sa 17 Pilipinong seafarers sa Red Sea kamakailan lang, nagpasya si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipagpaliban ang kanyang pagtalo sa Climate Action Conference sa Dubai. Ang sinabing conference ay dadaluhan na lamang ng mga cabinet secretaries, partikular na ang Department of Environment and Natural Resources o DNR. Sinabi ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos na tumayong spokesman ng Pangulo kanina sa Villamor Air Base na dahil sa sitwasyon ng ating mga kababayan, minabuti ng Pangulo na tutukan ng problemang ito at mismong direkta siyang nakasubaybay sa Malacanang. 17 Pilipino seafarers ang hinostage ng Yemen's Houthi rebels na pinaloob ang kanilang vessel na nagngangalang Red Sea. Nagbabala naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na hindi ito ang unang pangyayari simula nang nagkaroon ng gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.
Balitang pangkalusugan, higit pa sa triple ang itinaas ng mga naitalang kaso ng chikungunya sa Pilipinas sa nakalipas na 10 buwan. Sa datos ng Department of Health, may 2,691 na kaso na ang naiulat mula unang araw ng Enero hanggang ika-28 ng Oktubre. 384% mas mataas kumpara sa 552 kaso noong 2022. Kaunting kaalaman, ang chikungunya virus ay kumakalat sa pamamagitan ng kagat ng isang infected na lamok na nagdudulot ng lagnat at matinding pananakit ng kasukasuan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Kaso ng chikungunya, higit 2,600 na. DILG Secretary Benhur Abalos sang-ayon sa pagpapatalsik kay Police Lieutenant Colonel Abong sa serbisyo. PBBM isinusulong ang pagsasanay sa mga magsasaka upang makasabay sa modernisasyon sa sektor ng agrikultura. Pilipinas nakapagtala na ng mahigit 4.82 milyong foreign visitor arrivals bago matapos ang taon. PCG nakatanggap ng mga rescue equipment mula sa US Embassy sa Pilipinas. Ika-106 na komemorasyon sa kapanganakan ni Andres Bonifacio, ginunita ng lungsod ng Caloocan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.